Salamat sa patuloy pagkilos sa aming kalagitnaan. Salamat sa presensya mo na patuloy mo pinapadama sa aming mga Pinoon at nagbibigay ng kagalakan, kalakasan sa aming patuloy na paglilingkod sa inyo. Tunay na napakabuti mo, mahal na Panginoon. Salamat sa paglalangis mula sa pagsimula awitan ng Jeepul Song, Salim Song, patutuon ay mga mahal na kapatiran. Hallelujah, sa awitin ng choir. Salamat sa presensya mo, sa pagbibigay sa lahat ng mapagtapat na mga kapatiran. At ngayon, narito na po kami sa pinakamalagang bahagi. Ang salita po niyo, dakilang Diyos na aming pag-aaralan. Minsan pa ibang lingkod, sa ganang akin wala kong magawa kung wala ka, mahal na Panginoon. At sa anuman sumpungan ng kulang ng kamali, patawarin niyo po. Gamitin niyo po kaming daluyan na yung pagpapala, mahal na Panginoon. Ikaw magpala sa mga salita. Buksan niyo po ang puso't isipan sa aming mga mahal na kapatiran na manawa ang lubos ang salita po namin tatalakayin. At sa pangunang dalangin na ay mahat ginagalang na Pastor Willis Armeda, aming sinasaway lahat ng mga adlang, thoughts, sentences, and belief ay kaman to cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pumalakpak muli, maminamahal, malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Sapagat ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan at karapat-dapat sa ating mga pagpupuri. Karapat-dapat sa ating mga pagsamba, mga minamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. At tayo po ay dadako na sa pinakamalagang bahagi, mga minamahal, ang pag-aaral sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At bago ang lahat, ako muna ay patuloy nagpapaabot ng aking pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagparangal, pagsamba, pagpapasalamat ay tangis sa ating nag-iisang Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos, hari sa lahat ng mga hari, Panginoon, sa lahat ng Panginoon, walang iba po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At double honor po sa ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, a man of God, may sa ating beloved Mama Dear. Hindi po natin malilimutan ang kanyang mabuting turo, ganito ang aral ng siya'y nabubuhay pa, maging sa lahat ng kalabilabid mga anak, dahil Almeda children, sa lahat po natin maginigilo ng kapatiran na naririto, baguhan, datihan. Praise the Lord, magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, purihin po ang ating dakilang Diyos. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo po ay dadako na sa pinakamalagang bahagi, ang pag-aaral sa salita natin, mahal na Panginoon. Sa lahat po na beloved choirs, kayo po ay pwede na pumasok dito sa lahat na nasa labas. Pumasok po tayo dito sa loob upang tayong lahat ay pagpalain nating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Sapagkat ngayong araw na ito ay ating Holy Supper, mga minamahal. Ating ginugunita ang pagpapako na mahal na Panginoon Kristo sa krus sa Kalbaryo. Dahil sa kanyang sakripisyo, dahil sa kanyang pagpapagal, tayo ngayon ay nangaligtas. Tayo ay pinagpala, binagong ating buhay, pinagaling ating mga karamdaman. Hallelujah. Natuto tayo manalangin, magpuri at magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya tayo pinagpala na mahal na Panginoon. Bagamat yung ating Holy Supper ay na-delay, dahil nga po maminamahal sa kursadang ginanap sa Dakapuan ng Katbalugan, at talagang sa kabagan na mahal na Panginoon, yung kursadang ginanap, pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody, praise the Lord. At tayo po ay naging kabahagi, maminamahal, sa pagligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat iba-iba yung ating mga gampanin, maminamahal, may nasa menial duties, may sa spiritual duties, maminamahal, praise the Lord. Pero maminamahal, ang pinaka mahalaga po roon, praise God, ang mahalaga po roon na tayo po ay nakiisa sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nakiisa sa pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Upang sabi sa banal na kasulatan, upang ang lahat ng sumusunod sa mahal na Panginoon ay magtamo ng mabuting kawakasan. Kaya itong ating topic ngayon, maminamahal, pamagatan po nating align in God's purpose. Tayo po ay dapat mag-align sa layunin po ng ating dakilang Diyos. Sapagkat bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kaloob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pari-pariho. Na dapat nating gampanan, dapat pagyamanin,
upang mai-align tayo sa layunin po, sa magandang layunin na ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin sa 1 Korinto 12:6 at lundag po sa 14 hanggang 18. Praise the Lord. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, maminamahal, mas maigi na kung wala tayong banal na kasulatan ngayon, magsikap po tayo na makabili po tayo ng banal na kasulatan. Amen? Sapagkat ito po yung ating kailangan maminamahal ang salita na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Everybody, praise the Lord. Jenny po, pakibasa. Kung handa na, Brother. 1 Korinto 12:6 at lundag po sa 14 hanggang 18. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-unang Korinto, Kapitulo 12, ang talatay 6 hanggang 14. Lundag 14 hanggang 18, jump 14 to 18. 14 to 18. At may iba't ibang paggawa na tapat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. At kung sasabihin ng tainga sapagkat hindi ako'y mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Amen. Amen. Tayo po ba'y makapalakpak, maminamahal? Praise the Lord! Everybody, praise the Lord! Mahila yung praise the Lord, gutom na ata. Everybody, praise the Lord! Amen. Dapat maminamahal, nandyan yung kasiglahan sa pagsigaw ng praise the Lord. Sapagkat yan po maminamahal, hallelujah, ay mga salitang makalangit. Amen. At kinalulugdan po na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po malakpak, maminamahal sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi sa banal na kasulatan na binasa, maminamahal, ang lahat ay may kanya-kanyang kaloob na pinagkaloob ang mahal ng Panginoon. May iba't ibang paggawa na tapwat. Isang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap kundi marami. Kung sasabihin ng paa sapagkat hindi ako kamay, hindi ako sa katawan. Ibig sabihin po nito, maminamahal, tayong lahat ay may kanya-kanyang gampanin na dapat po nating gampanan, maminamahal. So kung tayo po ay inilagay na mahal na Panginoon bilang paa, amen. Everybody, praise the Lord. Kung bilang paa po tayo, maminamahal, gampanan po natin ang ating paa. Huwag nating saklawin, maminamahal, o pakialaman ang gampanin ng kamay. Amen po ba? Kung kamay naman tayo, gampanan po natin yung ating pagkakamay dahil may kanya-kanyang kaloob ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating pakialaman, maminamahal o saklawin ang gampanin ng iba, maminamahal, yung gampanin ng taing, ang pakialaman natin. Nasa kamay tayo. Yun yung kaloob na mahal na Panginoon ay binigay po sa atin, maminamahal. Praise the Lord. Huwag nating pakialaman yung gampanin ng tainga. O kung tainga naman tayo, huwag nating pakialaman, maminamahal yung gampanin ng mata. Everybody, praise the Lord. Sa madaling sabi, kung ano yung ipinagkaloob na mahal na Panginoon sa atin, yun po ang dapat nating gampanan, pahalagahan, maminamahal, pagyamanin, upang tayo po ay mai-align sa layunin po ng ating dakilang Diyos, sa mabuting layunin po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag hindi tayo mai-align sa mabuting layunin ng mahal na Panginoon, hindi natin makikita, maminamahal, ang kanyang kalooban. Pag hindi ka naka-align sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang hindi mo makikita ang kalooban ng mahal na Panginoon. Magugulumihanan ka na lang, maminamahal. Mangangapa ka kung anong dapat gawin mo. Anong gagawin? Dahil hindi ka naka-align, hindi mo makikita ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pero pag tayo po'y naka-align sa kalooban po natin, mahal na Panginoon, sa purpose na ating dakilang Diyos, makikita mo ang kanyang kalooban, masusunod mo ang kanyang kalooban, maminamahal, sapagkat naka-align ka sa kalooban ng mahal na Panginoong Diyos. Everybody, praise the Lord. Tayo pumalakpak, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ay may kanyang-kanyang kaloob na dapat nating gampanan, maminamahal, gampanan po natin ng taos puso.
Sapagkat lahat, maminamahal, tayong lahat ay mahalaga sa katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya mahalaga dahil naglilinis lang siya ng CR. Hindi siya mahalaga dahil tagapulot lang siya ng basura. Minamahal, bawat isa sa atin ay mahalaga sa harap na ating pinakamamahal na Panginoon. Kung walang tagapulot ng basura, walang tagalinis ng CR, ano yung mangyayari? Hindi maganda yung kahinatnan. Bagamat nasa mababang posisyon ng ilan, pero hindi natin pwede i-reject sapagkat bawat isa ay may kanya-kanyang gampanin sa harap na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na dapat nating gampanan, maminamahal. Hallelujah. Huwag tayo magreklamo. Ganito, bakit ganyan? Huwag tayong kumbaga, maminamahal, mag-over the backhood. Kumbaga, huwag nating saklawin, maminamahal, yung hindi natin gampanin. Sapagkat, maminamahal, pag tayo po, hallelujah, ay kumbaga mag-redirect sa hindi po natin gampanin, maminamahal, talagang magugulumihanan tayo. Hindi natin masusunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo ma-align sa purpose na ating dakilang Diyos, maminamahal. Praise the Lord. Tayo po ba'y makapalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Sabagat bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang gampanin na dapat po nating gampanan. Ano po yung purpose na mahal na Panginoon? Para sa ikatitibay ng kanyang iglesia. Para sa kalalago ng kanyang banal na iglesia, maminamahal. Tayong lahat ay gagamitin na mahal na Panginoon katulad sa nagdaang crusade, maminamahal. Kung walang may nagmiminyal, hindi maitataguyod yung krusada sa dako ng Katbalugan. Kung wala ring spiritual, maminamahal, hindi maitataguyod ang krusada na ginanap sa dako ng Katbalugan. Walang maliligtas, hindi maghihimala ang mahal na Panginoon. Tunay dahil ang lahat ay nagkaisa, praise the Lord, may nagmiminyal, may nananalangin, may spiritual duties, may menial duties, lahat ay nagkaisa sa katawan ng mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya yung resulta, maminamahal, yung product, hallelujah, nandyan yung healing, nandyan yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, nakita natin, maminamahal, sa ating dalawang mata, hallelujah, yung nakaratay sa banig, hallelujah, kinabukasan, pinagaling na mahal ng Panginoon, nakalakad. Amen! Everybody praise the Lord! Yan po, maminamahal yung resulta pag nandiyan yung tinatawag na naka-align tayo sa purpose na mahal ng Panginoon. Everybody praise the Lord. Ano po ba yung purpose na mahal ng Panginoon? Basahin po natin dito po sa Jeremias 29, versikulo 11. Dito po sa aklat ay Prophet Jeremias, Kapitulo 29, ang talata po ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So, ito po yung purpose na ating pinakamamahal na Panginoon, na magkaroon tayo, maminamahal, ng pag-asa sa huling wakas. Ibig sabihin, napakaganda po yung purpose na mahal ng Panginoon. Napakaganda po sa plano na ating dakilang Diyos para sa atin upang tayo magkaroon ng kapayapaan, nagalakan sa ating puso at sa ating isipan, upang tayo magkaroon ng katiwasayan sa buhay, mapabuti yung buhay natin, magkaroon tayo ng pag-asa sa huling wakas, maminamahal. Dahil tayo ngayon ay nandito na sa huling mga araw. Tayo ibibless na mahal ng Panginoon. Tayo pagpapalain po na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ang katawan ng mahal ng Panginoon, may iba't ibang sangkap, maminamahal. May iba-ibang parte. May sa kamay, may sa paa, may mata, may tainga, maminamahal. Kung saan tayo inilagay na mahal ng Panginoon. Amen. Everybody, praise the Lord. Doon tayo mag-align. Doon natin gampanan ng taos-puso yung ating gampanin. Amen? Dahil, pag iba yung ating ginampanan, maminamahal, kumbaga sa pagkanta, yung boses mo, key of G, pero gusto mo abutin ang key of C, ano yung mangyayari? Sintonado.
Amen? Kumakanta ka, G yung ano mo, key. Magsisinyas ka sa instrumentalist, si. Di talaga. Magsasalubong, maminamahal. Praise the Lord. May papunta sa Tacloban, may papunta sa Katbalugan. Hindi magandang pakinggan, maminamahal. Pag ganon. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. So ganun po, maminamahal, pag tayo po hindi po naka-align. Kung ano yung gampanin natin sa mahal na Panginoon. Dahil bawat isa sa atin ay may gampanin sa harap na ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lahat mga manggagawa. Hindi lahat mga choir members. Amen? Bawat isa sa atin may gampanin. May mga ordinary brethren, taga-support sa banal na gawain na mahal na pin sa larangan ng financial. May ginagamit bilang mga manggagawa. May mga kapatiran, ordinary brethren. Ano man yung gampanin po natin, maminamahal. Kahit tagapulot ka lang ng basura, mahalaga po yan sa harap na mahal na Panginoon. Amen. Everybody, praise the Lord. Tagalinis ng CR, maminamahal. Kahit ganun yung gampanin natin, pasalamatan po natin, maminamahal, sapagkat, hallelujah, naging kabahagi tayo sa katawan ng mahal na Panginoong Diyos. Everybody, praise the Lord. At pag kinampanan po natin ng taos puso yung ating gampanin, maminamahal, ibig sabihin, naka-align tayo sa purpose na mahal na Panginoon. Naka-align tayo sa kalooban po na ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung yung gampanin natin, maminamahal, bilang choir members tayo. Praise the Lord. Tapos, gusto mong saklawin, maminamahal, yung buhay ng ibang kapatiran. Amen. Pakialaman yung buhay ng ibang kapatiran na hindi na po yan maganda. Hindi na tayo naka-align sa purpose na mahal na Panginoon, maminamahal. Kung ano yung gampanin po natin, maminamahal, yun po yung gampanan po natin ng taos puso. Dahil katulad po, maminamahal, sa ruta ng mga sasakyan. Kung ang ruta mo, patungo kang Tacloban, yun yung ruta mo, tapos papasok ka, mamasahero ka, patungo kang Katbalugan, talagang huhulihin ka. Dahil hindi po yan ang ruta mo. Ganoon din po sa harap na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kung ano yung ruta po natin, kung ano yung ating gampanin, maminamahal, yun po ang dapat nating gampanan. Dahil mahalaga po yan sa harap na mahal na Panginoon. Para yung iglesia ng mahal na Panginoon tumibay, lumago, maminamahal, tumatag, at marami pa ang tatawagin na ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating pagkakaisa, maminamahal. Align in God's purpose, napakalaga po dahil ang plano na malapit. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking niisip sa inyo, sabi ng Panginoon, ang pag-isip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa huling wakas. Tayo bibigyan ng pag-asa sa huling wakas, maminamahal. Tayo pagpapalain po naman ng Panginoon. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Yan po sa ating paglilingkod, maminamahal, dapat tayo po ay sumunod sa kung ano po yung pinapagawa na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Huwag tayo magreklamo sa ating dakilang Diyos, Lord, bakit ganito, mahal na Panginoon? Mahirap pala. Akala ko, mahal na Panginoon, easy lang. Mahirap pala, mahal na Panginoon. Kaya pwede ba doon na lang ako sa kabila? Mahal na Panginoon, hindi po ganyan. Kung saan tayo nilagay na mahal na Panginoon, doon tayo. Amen? Everybody praise the Lord. Dahil pag pinagyaman mo, ginampanan mo ng taos puso ang iyong gampanin, diyan ka pagpapalain na ating dakilang Diyos. Dahil sa gampanin natin, bawat sa atin, hindi porkit andyan ka na sa gampanin mo, may mga pagpapala na maminamahal, minsan susubukan tayo na ating dakilang Diyos. Kung gaano ba natin kamahal yung ating gampanin, maminamahal. Susubukin tayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Example, bilang choir, galak na galak ka, pagpagamit bilang choir, praise the Lord, nilipas yung ilang buwan, nilipas yung taon sa iyong pagpapagamit. Minsan may mga pagsubok na pinapahintulot na mahal na para masubok ang ating pagpapagamit bilang isang choir members sa banal na iglesia na mahal na Panginoon.
Pag makita naman ng Panginoon na kahit anong pagsubok na ating kinaharap, andyan pa rin tayo, maminamahal, nagpapakumbaba, maminamahal, niyayakap natin yung ating gampanin, maminamahal, ipinagtatrabaho natin ang ating sariling pagkaligtas, hallelujah, na may takot at may panginginig, maminamahal, praise the Lord. Pag makita na mahal na Panginoon ating katapatan, maminamahal, sa kabila ng kahirapan, hallelujah, tayo po ay pagpapalain po nating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Dahil pag ang katawan, isang parte lang ng katawan, hindi kikilos, buong katawan apektado. Naniniwala po ba kayo? Example, yung kamay, hindi kikilos dahil may sugat. Buong katawan, makakaramdam po yan, maminamahal. Buong katawan, makakaramdam ng sakit sa isang parte lang. Sa madaling sabi, tayong lahat ay mahalaga sa harap ng mahal na Panginoon. Tayong lahat ay mahalaga sa mga mata ng mahal na Panginoon. Kaya dapat nandyan ang tinatawag na teamwork. Amen? Everybody, praise the Lord. Suportahan natin, maminamahal. Kung ikaw ay nasa paa, suportahan natin kung ano yung gampanin. Suportahan. Huwag natin pakialaman. Suportahan. Kung ano yung gampanin ng kamay, suportahan natin, maminamahal. Yung mga kasamahan po natin. Kumbaga, maminamahal, nandiyan yung ating tinatawag na brotherhood, sisterhood, maminamahal. Yung pagkakaisa, nandiyan yung unity, maminamahal. Sapagkat yung purpose, maminamahal, bakit dapat nating gampanan, maminamahal, yung ating gampanin, hallelujah, upang tayo po ay mai-align sa purpose na mahal na Panginoon. Dahil yung purpose na mahal na Panginoon, upang tayo magkaroon ng mabuting kawakasan. Pagpapalain tayo, magkaroon tayo ng pag-asa sa harap na mahal na Panginoon. Ibibless tayo na ating dakilang Diyos. Mapabuti ang buhay natin. Pag hindi tayo sumunod, maminamahal, sa layunin na mahal na Panginoon, hindi tayo mai-align sa kanyang purpose. Amen. Hindi mapapabuti yung buhay natin, maminamahal. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Tayo pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag hindi tayo naka-align, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung buhay natin, maminamahal, kumbaga sa gitara na hindi po tuno, hindi magandang pakinggan. Tama po ba? Hindi magandang pakinggan pag hindi tayo naka-align sa purpose na mahal na Panginoon. Yung life natin, maminamahal, yung mga pangyayari sa buhay natin, hindi magandang pakinggan sa buhay ng iba. Bakit, maminamahal? Pag hindi tayo naka-align sa purpose na mahal na Panginoon, wala tayong satisfaction. Walang contentment, magulo yung buhay, walang pag-asa. Hindi tayo naging pagpapala sa buhay ng iba, maminamahal. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Hindi tayo naging blessing sa buhay ng iba, maminamahal, bagkus tayo ay nagiging bad example sa buhay ng iba. Bakit? Hindi tayo naka-align sa purpose na mahal ng Panginoon. Dahil yung purpose na mahal ng Panginoon, pag naka-align po tayo sa kanyang layunin, sa kanyang purpose, maminamahal, yung buhay natin ay mapapabuti. Kumbaga sa gitara, matutuno tayo, maminamahal. Amen? Sa timing, matatiming po tayo, maminamahal. Hindi mawawala tayo, maminamahal, sa rhythm, sa timing, maminamahal, sa tempo, hindi tayo mawawala pag tayo po ay naka-align sa purpose na mahal na Panginoon. Amen. Makikita natin ang kalooban na mahal na Panginoon. Makikita natin kung ano ang dapat at marapat gawin. Pag makikita mo na ito'y gawa na ng kalaban, lahat, maminamahal, ay kumbaga, umiiwas ka. Kung nandiyan yung tukso ng kalaban na malapit, umiiwas ka dahil alam mo, maminamahal, yan ay hindi po kalugod-lugod sa harap na ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil naka-align ka. Naka-align ka sa purpose na mahal na Panginoon. Nakikita mo ang kanyang kalooban. Amen? Everybody praise the Lord. Pero pag tayo, maminamahal, hindi po naka-align, yun pong pinakamahirap. Hindi po nagiging maganda, maminamahal, yung ating kahinatnan. Yung resulta, maminamahal. Katulad na lang sa sinabi ko po kanina, pag ang gusto mong umawit, maminamahal, yung chords mo, G, yung gitara, C,
Mahirap, maminamahal. Sintonado, hindi magandang pakinggan. Matutuwa po ba yung nakikinig? Matutuwa po ba? Hindi. Siguro ikaw matutuwa, kanta-kanta ka. Ikaw lang natutuwa sa iyong sarili. Pero yung iba, pampihira naman. Umaawit pa. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Eh, hindi yan maiwasan, maminamahal, dahil nakikita. Amen po ba? Ganun din po sa buhay spiritual, maminamahal. Misa iba magko-comment, hindi po ba? Naglilingkod siya sa mahal ng Panginoon. Bakit ganun yung buhay niya? Bakit andyan pa rin yung kaguluhan? Hindi po ba ang Diyos ng kaayusan? Hindi ng kaguluhan. Misa may mga naririnig tayo na ganung mga salita, maminamahal. Pero bilang naglilingkod sa mahal ng Panginoon, malino naman po ang banal na kasulatan na kung tayo po hindi naka-align sa purpose ng mahal ng Panginoon, ganun po yung ating kahinatnan. Katulad na lang, maminamahal, sa istorya ni Jonas. Alam po yung istorya ni Jonas? Ano po yung gampanin ni Jonas? Ang gampanin po ni Jonas upang mangaral sa salita na malapit sa lugar ng Nineveh. Pero anong ginawa niya? Tumakas po siya sa kanyang gampanin. Na dapat siya ay sasakay ng sasakyan patungong Nineveh, maminamahal. Anong sinakyan niya? Sasakyan patungo sa hindi alam ng mga choir. Patungo sa hindi alam ng mga choir. Praise the Lord. Ang utos na mahal ng Panginoon, siya ay mangaral patungo sa Nineveh. Pero dahil siya po ay nag-escape sa kanyang gampanin, siya ay sumakay ng sasakyan patungo sa hindi alam ng mga choirs. Tarsis, maminamahal. Dapat alam po niyan. Beloved choirs, amen? Siguro hindi kayo nagbabasa ata ng banal na kasulatan. Palagi nakababad na lang sa Facebook. Praise the Lord. Tayo pumalagpag sa mahal na hindi naman masama, maminamahal ang Facebook. Pag spiritual yung ating ginagawa, maminamahal. Pero pag nakababad po tayo sa walang saysay, maminamahal, iyan po ay hindi kalugod-lugod na sa harap nating pinakamamahal na Panginoon. Dapat nating pahalagahan, maminamahal, una at higit ang salita na mahal na Panginoon. Sapagkat yung salita na mahal na Panginoon, maminamahal, ito yung pagkain ng ating kaluluwa, maminamahal. Praise God. Hindi tayo mabubusog, maminamahal, sa ibang mga libro, maminamahal, sa ibang salita. Mabubusog yung ating spiritual sa salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yan po yung dapat nating pahalagahan, lalo na sa beloved mga choirs. So, balikan po natin ang istorya, maminamahal. Siya po ay tumakas patungo sa Tarsis. At sa kanyang pagtakas, ano po yung nangyari sa kanya? Praise the Lord. Hindi rin alam. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kanyang pagtakas, maminamahal, so mag-focus tayo, maminamahal, malapit po yung mag-ano po sa Kanya. Mag-focus tayo sa pagkinig sa salita nating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, hallelujah. Malakas sa sigaw na hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal. So balikan po natin ulit, maminamahal. Ang nangyari, maminamahal, kay Jonas. Dahil siya po ay tumakas sa gampanin niya sa mahal na Panginoon. Ang nangyari po sa kanya, maminamahal, siya po ay nagkanda hirap-hirap, maminamahal. Nagpadagsa mahal na Panginoon ng malakas na unos, maminamahal. Nagpadagsa po yung mahal na Panginoon ng malakas na unos. At dahil, maminamahal, yung sasakyan po nila, halos mano na maminamahal, halos masira na, pinagtatapunan nila ang kanilang mga gamit. At sa madaling sabi, sila po ay nagpalabunutan, maminamahal, kung sino yung may sala, kung sino yung dapat, kumbaga, maminamahal, managot, magsisi sa kanyang kasalanan at naiuwi, maminamahal, kay Jonas. Sa madaling sabi, si Jonas, maminamahal, ano yung ginawa niya, nagpatapon na lang siya, maminamahal, doon sa dagat. At siya, maminamahal, ay hindi po kinain ng isda.
Dahil pag kinain siya ng isda, patay na siya. Amen? Everybody say, praise the Lord. Hindi po siya kinain ng isda, maminamahal si Jonas, maminamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Si Jonas, maminamahal, nilamon ng malaking isda. Kumbaga, nilunok, maminamahal ng malaking isda. Hindi po kinain. Dahil pag kinain siya ng malaking isda, wala na si Jonas. Hindi na makakapagpangaral doon sa Nineveh, maminamahal. Nilamon siya, nilunok siya ng malaking isda, maminamahal. Bagamat siya po ay nag-escape sa kanyang gampanin, amen? Pero kinuha pa rin siya ng mahal ng Panginoon, ibinalik, maminamahal, dinala sa kanyang gampanin, maminamahal, upang patuloy na ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord. Yung leksyon po nito, maminamahal, pag tayo po ay mag-escape sa ating mga gampanin, yung ating kahinatnan, maminamahal, hindi po maganda. Hindi po maganda yung ating kahinatnan pag tayo po ay mag-escape sa pinapagawa po nating mahal na Panginoon. Dahil yung layunin na mahal na Panginoon, hindi po maminamahal, kumbaga, makukompleto. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pakinin tayo, mag-align sa kanyang purpose, maminamahal. Ang gusto na mahal na Panginoon, kung tayo nasa paa, gampanan po natin, maminamahal, ang taos puso, sa kamay, sa mataman, o naman po ating gampanin, maminamahal, sa taenga, hallelujah. Gampanan po natin ang taos puso, maminamahal, ipamuhay ang salita na ating dakilang Diyos. Sundin ang kalooban na mahal ng Panginoon. Makikita po natin, pag tayo po ay naka-align sa purpose na mahal ng Panginoong Diyos, maminamahal, hallelujah. Tayo po ay pagpapalain na mahal ng Panginoon. Ang katawan na mahal ng Panginoon ay titibay, maminamahal, lalago. Everybody say, praise the Lord. Ay English na mahal ng Panginoon. Marami pa ang kanyang tatawagin, maminamahal. Purihin po ating dakilang Diyos. So kung tayo, maminamahal, ay nakaramdam na tila bagang wala na tayo sa alignment, maminamahal, basahin po natin dito po sa 2 Korinto 13, versikulo 5. Ganyan po, praise the Lord. Kalawang Korinto, andyan na po ba? Pakibasa. 13, versikulo 5. 2 Korinto 3, versikulo 5. Hindi sa kami ay sapat 13:5, 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Amen. Ito po yung dapat natin gawin, maminamahal. Dahil minsan sa buhay natin, maramdaman natin yan, maminamahal, na bagamat naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos, sumasamba ka, pero bakit minsan may sitwasyon, maminamahal, na gulong-gulo yung isipan mo. Tila bagang di mo alam, ano ba mahal na Panginoon? Ano ba yung gusto mo ipagawa sa akin, mahal na Panginoon? Pero yung sagot po niyan, maminamahal, hindi tayo naka-align sa purpose na mahal na Panginoon. Hindi tayo naka-align, maminamahal. Kaya ang sabi sa 2 Korinto 13, versikulo 5, examine yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin niyo ang inyong sarili. Hindi ba ganyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Siyasatin po natin yung ating sarili, maminamahal. Kumbaga, naglilingkod ka sa mahal na Panginoon, pero yung buhay mo, andyan, naguguluhan ka pa rin, maminamahal. Walang kapayapaan, walang kagalakan sa puso't isipan. Hindi yan yung naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil ang pangako ng mahal na Panginoon, pag ikay naglingkod sa Kanya, sumunod ka sa Kanyang kalooban,
Ang sabi sa banal na kasulatan, tayo maminamahal ay magkakaroon ng abundant life, tayo pagpapalain ng malapit, magkakaroon tayo ng kapayapaan, galakan sa ating puso at sa ating isipan, maminamahal. Ibibless tayo na mahal na Panginoon, pagpapalain tayo na mahal na Panginoon. Hindi tayo gagawing buntot ng pagpapala, bagus ulo ng pagpapala, maminamahal. Hallelujah. Hindi tayo ididimot na mahal na Panginoon sa kung may mga trabaho man, bagus tayo ipupromote na mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibibless tayo na mahal na Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay naka-align sa kanyang purpose, maminamahal. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero pag tayo maminamahal ay andyan, naguguluhan sa buhay. Lord, bakit ganito? Mahal na Panginoon, bakit para bagang ako'y nai-stress na? Ibig sabihin, wala tayo sa alignment. Amen? Wala tayo sa alignment sa purpose na mahal na Panginoon. Maminamahal. Di tayo makakapasok sa tamang purpose na mahal na Panginoon kung hindi tayo aalis sa mga maling purposes na ating buhay. Hindi ka makakapasok sa tama pag hindi ka aalis sa mali. Amen. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, kung ano yung hindi kinalugdan na mahal na Panginoon, umalis tayo doon. Maminamahal. Kung ano yung pinapagawa ng mahal na Panginoon, doon tayo. Doon tayo papasok, maminamahal, upang maka-align tayo sa layunin ng ating dakilang Diyos. Dahil pag tayo naka-align sa layunin ng mahal na Panginoon, maminamahal, napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit, maminamahal? Masasabi mo, Lord, salamat. Kahit ganito lang kami, mahal na Panginoon, kahit yung kinikita namin, maliit lang, ngunit pasaya kami na naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito yung buhay namin nahanap, mahal na Panginoon, na di namin natagpuan ng una, na hindi ka pa namin nakilala, mahal na Panginoon. Amen? Tayo, tuwang-tuwa tayo, galak na galak, sapagkat maminamahal, naka-align tayo sa purpose na mahal na Panginoong Diyos. Basahin po natin sa mga awit, 37, 5, 3 hanggang 5. Praise the Lord. Pakihanda rin po sa Kawikaan 16, versikulo 3. Praise the Lord. Dito po sa mga taga-awit, Kapitulo 3. 37, 3 hanggang 5. Kapitulo 37, 3 hanggang 5. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa ng iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa kanya at kanyang papagyarihin. Amen. Idiretso na lang sa Kawikaan 16, versikulo 3. Sa Kawikaan, Kapitulo 16, ang talata po ay 3. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Amen. Tayo po ay makapalakpag salita na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na sabi sa banal na kasulatan, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Amen. Tumiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, at gumawa tayo ng mabuti. Sundin po natin, maminamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Umalis tayo sa mali, gumawa tayo ng mabuti. Kung ano yung gampanin natin sa banal na iglesia na mahal na Panginoon, gampanan po natin, maminamahal. Dahil diyan tayo pagpapalain po ng mahal na Panginoon upang tayo po ay may-align sa kanyang purpose, maminamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, upang magkaroon tayo ng mabuting kawakasan, maminamahal. Praise the Lord. Pagpapalain tayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan kanya ng nasa niyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Iukol mo sa Panginoon ang iyong gawa at ang iyong panukala ay matatatag. Amen? Pag naka-align tayo sa ating dakilang Diyos, yung ating panukala ay matatatag, maminamahal. Ano mang kahirapan yung ating kinakarap sa buhay, maminamahal. Praise the Lord. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba sapagkat alam natin na buhay ang ating Diyos. Amen!
Hindi tayo natatakot sa mga kapanganibang nagaganap, maminamahal, sa masamang tao. Hindi tayo natatakot sapagkat alam natin andyan ang mahal na Panginoon. Mag-iingat sa atin. Hindi tayo pababayaan ating dakilang Diyos. Katulad nilang sa isang kapatiran po natin, maminamahal. Sabi niya sa kanang patutuo, narinig lang niya, maminamahal, yung mga patutuo nating mga mahal na kapatid na hinuhold up pero hindi po natutuloy dahil iniligtas sila ng mahal na Panginoon. Dumating yung panahon, ating mahal na kapatid na ito, habang siya po ay nakasakay ng sasakyan, siya na mismo naka-experience, maminamahal. Hinulda po siya. Tinutukan po siya ng balisong, sa kanyang tagiliran. Doon na siya, maminamahal, kapag isip-isip, at naisip po niya, maminam yung mga patutuo na ating mga mahal na kapatid, ang pangaral ng mahal na pastor, na sa oras maminamahal ng kagipitan, wala tayong ibang tatawagan kundi ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid na ito, maminamahal, ginawa niya, maminamahal, sumigaw siya ng, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Nagulat na lang siya, yung mga nag-hold up sa kanya, tumakas, bumaba, maminamahal. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Everybody say, Hallelujah! Puri po mahal na Panginoon. At dahil bilang tao siya ay natatakot, maminamahal, takot na takot siya, nakikita niya yung mga gustong humuldap sa nandyan sa baba, dahil bumaba, maminamahal, praise the Lord. Dahil nasa isip niya, siguro ang pakay ng mga nag-hold up sa kanya, yung kanyang bag, doon ang pera po niya, maminamahal, doon pa naman yung puhunan niya, para pang negosyo. Inisip niya, maminamahal, na ibigay na yung bag niya para hindi na siya habulin. Ang ginawa niya, tinawag niya yung holdupper. Tinawag niya. Sabi niya, ito yung bago, ito yung hinahanap nyo. Kunin nyo. Sabi ng holdupper, wag na. Wag na. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Ang holdupper na mismo, maminamal ang umayaw. Bakit maminamal? Andyan ang kapangyarihan na ating dakilang Diyos! Everybody say, praise the Lord! So tayo po, maminamahal, ay may tinatawag na assurance, kasiguruhan, maminamahal sa ating paglilingkod. Bakit? Andyan ang mahal na Panginoon. Hindi na tayo pinababayaan, maminamahal. Basta ang dapat natin gawin, ang sabi sa banal na kasulatan, iukol mo sa Panginoon ang iyong magawa at ang iyong panukala ay matatatag, maminamahal. Kaya, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi po pwede, maminamahal, ang mahal na Panginoon ang mag-a-adjust sa ating timing. Tayo ang dapat mag-adjust sa timing na mahal na Panginoon. Amen? Hindi po pwede, Lord, ito yung timing ko, sundin mo ako, mahal na Panginoon. Kumbaga, yung tono mo, di ako mahal na, dapat di ka rin. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung ano yung timing na mahal na Panginoon, yun ang dapat nating sundin. Dahil yun po yung alignment, maminamahal. Doon tayo pagpapalain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dahil pag yung ating timing, ating sinusunod, maminamahal, dahil iba-iba yung timing natin, maminamahal. Amen? Kung baga yung ugali natin, iba-iba yung mga ugali natin. May mga matampuhin, tama po ba? Amen? May madaling masaktan. May matigas. May hindi basta-bastang nasasaktan. Iba-iba yung mga ugali po natin, maminamahal. Iba-iba yung tempo natin. Iba-iba yung timing natin. Pero hindi yan ang dapat sundin na mahal na Panginoon. Ang dapat nating sundin yung timing na mahal na Panginoon. Dahil yun ang tamang alignment, maminamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sa Ephesians chapter 5, verse 17, kaya po. Ephesians 5, versikulo 17. At last verse, pakihanda na rin sa mga awit, 143, versikulo 10. Ito po yung sabi po ni David, maminamahal, last verse. Efeso 5:17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Dapat huwag tayo maging mamangmang. Ang anak ng Diyos ay matatalino, maminamahal. Be wise like a serpent, be humble. Harmless like a dove, maminamahal. Bilang naglilingkod sa mahal ng Panginoon, dapat tayo ay maging wise, maminamahal. Huwag maging mangmang.
Sapagkat pag tayo po ay mangmang sa kalooban ng mahal na Panginoon, dadayain at dadayain tayo sa kalaban ng mahal na Panginoong Diyos. Pero pag tayo maminamahal ay wise, tayo po ay matalino sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Andyan pa lang maminamahal, nagbabalak pa lang ang kalaban ng mahal na Panginoon, alam mo na ang kanyang taktika. Alam mo na yung kanyang paraan upang ikaw maminamahal ay dinlangin, upang ikaw maminamahal ay pahamak. Kaya umiiwas ka na. Amen. Everybody praise the Lord. Kung bagay yung tukso, alam mo na ang tukso, hindi ka na lumalapit. Maminamahal. Hindi yung alam mo na tukso, nilalapitan mo pa. Kung baga alam mo na mapapasok ka, hinahawakan mo pa. Amen? Pero pag tayo po ay nandyan, mayroong karunungan tayo matalino, maminamahal. Sabi sa banal na kasulatan, huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Pag nandyan yung karunungan na mula sa ating dakilang Diyos, alam mo na hindi maganda, umiiwas ka, maminamahal. Alam mo na hindi magandang usapin, umiiwas ka na, maminamahal. Praise the Lord. Dahil alam mo, hallelujah, kung ano ang dapat marapat sa harap na ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil pag tayo po'y nakikiayon pa rin, maminamahal, una sa galaw ng mundo, maminamahal, wala na tayo sa alignment sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Pero pag tayo maminamahal ay andyan na yung ating pag-unawa sa kalooban na mahal na Panginoon, sa lahat na ating ginagawa, inuunawa natin, Lord, kalooban mo ba ito mahal na Panginoon? Kumbaga sa pagigitara, nasa tuno pa ba ako? Kumbaga nagtatanong ka sa iyong isipan, nasa tuno pa ba ako mahal na Panginoon? Nasa rhythm pa ba ako? Nasa timing pa ba ako? Amen? Dapat nandyan yung ano natin maminamahal, tinatawag na pag-unawa. Sinisiyasat natin maminamahal ang bawat hakbang po natin, ang bawat lakad po natin. Dahil bilang tao, maminamahal, minsan pag hindi natin sinisiyasat, hindi natin chine-check, kumbaga sa sasakyan, paandar ka lang ng paandar, maminamahal, arangkada ka lang ng arangkada, hindi mo chine-check kung ano yung sasakyan mo, kung may sira na sa loob, ano ka lang, patakbo ng patakbo, di mo alam, pumutok na pala yung gulong. Amen. Everybody say amen. Di mo alam, nasunog na pala, maminamahal, yung mga piyesa sa ilalim. Dahil hindi mo chinek yung sasakyan, maminamahal. Kaya kailangan ng tinatawag na unawain ang kalooban ng mahal na Panginoon. Dapat nating inuunawa ang kalooban ng mahal na Panginoon para hindi tayo mawala sa alignment. Amen? Hindi tayo mawala, maminamahal sa alignment sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Dahil mahirap pag tayo wala na sa alignment na mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo ay mangangapa, maminamahal. Yung buhay natin, maminamahal. Hindi maganda yung ating kahinatnan, maminamahal. Tayo ay mahihirapan. Hallelujah. Tayo magugulumihanan, maminamahal. Dahil wala tayo sa alignment. Hallelujah. Hindi tayo nakakasunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Purihin po ating mahal na Panginoon. Pero pag tayo maminamahal ay nasa alignment na mahal na Panginoon, walang dapat ikatakot, walang dapat ikapangamba. Bakit maminamahal? Kasama mo, kasama natin ang ating dakilang Diyos. Last verse, sa mga awit, 143, versikulo 10. Ito po sa mga taga-awit, 143, ang talata po ay Gis. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban, sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Amen. Ito po yung panalangin ni David, Mamin. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Sapagkat ikaw ay aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti, patnubayan mo ako sa lupain ng katuwiran. Teach me to do thy will, O Lord. Turuan mo ako, mahal na Panginoon. Dahil bilang tao, tayo po ay mga mahina. Mahihina tayo, maminamahal. Mahihina tayo. Tayo marupok. Tayo madaling makalimot. Amen. Kaya, dapat nandyan palagi sa atin, maminamahal, yung palagi nating pakipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Lord, nasa timing pa ba ako, mahal na Panginoon? Nasa tuno pa ba ako, mahal na Panginoon? Naka-align pa ba ako, mahal na Panginoon, sa iyong purpose, mahal na Panginoon? Dahil mahirap pag tayo ay wala na sa alignment, maminamahal. Hindi mo makikita ang kalooban ng mahal na Panginoon.
ang makikita mo ang iyong mga kinakarap, ang makikita mo ang mga problema mo, ang makikita mo ang iyong mga pangangailangan, ang makikita mo, mga minamahal, ang mga bagay na mga negatibo, hallelujah, dahil wala ka sa alignment na mahal na Panginoon. Pero pag tayo ay nandyan sa alignment, maminamahal, naka-align tayo sa purpose na mahal na Panginoon, hallelujah, tayo ay magkakaroon ng mabuting kawakasan, maminamahal, hallelujah, ang buhay natin ay mapayapa. Hindi magulo yung buhay natin. Hindi tayo nagugulumihanan, maminamahal, dahil nasa alignment tayo, maminamahal. Naka-align tayo, nakakonect tayo sa source, maminamahal. Ganun kabuti, maminamahal, pag tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan po natin sundin ang kanyang banal at dakilang kalooban, maminamahal. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Iya't maminamahal, bilang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, tayo maminamahal ay sumunod kung ano po ang ating gampanin, maminamahal. Saan tayo inilagay na mahal na Panginoon? Ano yung gampanin natin sa iglesia na mahal na Panginoon? Gampanan po natin, maminamahal, ng taos puso, yakapin, maminamahal, ipamuhay, hallelujah, upang tayo, maminamahal, ay manatili sa ating alignment sa mahal na Panginoon, upang tayo rin po ay pagpalain na ating dakilang Diyos, tayo be-blessed na mahal na Panginoon, maminamahal, at sa pagbabalik na ating dakilang Diyos, tayo maging karapat-dapat sa kanyang pangako, maminamahal, na buhay na walang hanggan. At sa oras ito, ating awitan na mahal na Panginoon, sabi sa awitin, maminamahal, I want to be worthy of you. Sa Tagalog version, maminamahal, ang buhay kong ito ay maging karapat-dapat. Sabi sa awitin, maminamahal. Dapat ganun po tayo, maminamahal, naging sa ating mga pananalangin sa mahal na Panginoon. Lord, I want to be worthy of you. I want to be worthy of you, Lord. I want to be worthy of you. Kaya ni po ang lebarjin. Praise the Lord. Susunod sa nais mo, ibibigay mo ang buhay mo, maging karapat-dapat sa'yo. Sa iyong patawad, ako'y dinigin, kahit ibang intindihan, utos mo ay susundin. Lahat ay walang sisay kung ikaw kapiling, kaya't banyay pawid ko'y inisip. Oh, Diyos,
susunod sa nais mo. Ibibigay buong buhay ko. Maging karapat ka ba sa'yo? Ang buhay ko ito, nawa'y maging karapat ka sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalim, ako'y susunod sa nais mo. Ibibigay buong buhay ko, maging karapat ba sa'yo? Ang buhay ko ito, Diyos, ang hinahanap sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay tatalima, ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay buong buhay ko, maging karapat na sa'yo. Ang buhay ko ito, maging karapat sa amin. Ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay buong buhay ko, maging karapat dapat sa'yo. Ang buhay ko ito, maging karapat dapat sa pagtawag mo, Diyos. Ako ay susunod sa nais mo. Ibibigay buong buhay ko, maging karapat na